Alam niyo po, nagsimula ang kwento ni Samson sa pagpapakita ng isang anghel ng Diyos sa kanyang ina na pinaniniwala ang hindi na magkakaroon ng anak. Sinabi ng anghel na magdadalang tao siya at papanganak niya isang lalaki at ang ipapangalan nga ay Samson. Sabi ng anghel, magiging Nazareo siya. Okay? Si Samson po bilang Nazareo, ibig sabihin, sila yung mga taong sinet apart ng Diyos para paglingkuran ng Diyos. Kumbaga, set apart for a specific mission. Kaya pinagbabawalan po yung mga Nazareo uminom ng alak. Hindi rin daw dapat gupitin yung kanyang buhok. Hindi kikita yung mga barbero kay Samson. So, nung panahon na nabuhay po si Samson, may malalim na alitan ang mga Israelita at mga Philistines. Okay? Ang tagal na yan. Okay? So, matagal nang inaapi ng mga Filisteo ang mga Israelita. So, ang papel ni Samson na naging hukom ng Israel, tulungan pong iligtas ang mga Israelita mula sa mga kalabang ng Filisteo. Maraming beses natatalo ni Samson ang mga Filisteo dahil na rin sa lakas na binigay sa kanya. Again po, yung lakas niya, supernatural strength. Hindi lang malakas na nagba-bodybuilding. For example, nakapatay siya ng leon gamit lang yung kanyang kamay. Paano mapapatayin yung leon? Gamit yung kamay. Natalo niya ang 1,000 Pilisteo, mga tao, mga armies. Okay? Ang hawak lang niya, buto lang ng isang hayop. So, kalaunan, itong ang si Samson, ito yung weakness niya, na baka weakness din ng iba sa inyong kalalakihan, umibig siya kay Delilah. Kaya may kanta na Run, Samson, Run. Delilah is on her way, di ba? Dahil po sa pag-uudyok ng mga Filisteo, well, isa sa warning sa kanya ni God, huwag kang makipagrelasyon sa hindi Israelita. Ito nga po si Delilah, okay, ay isang hindi po kalahi. So nalaman ni Delilah na ang lakas ni Samson ay may kinalaman, okay, sa bigay sa kanya ng Diyos. At ilang beses tinanong, paano ba mawawala yung lakas mo? Ito naman, dahil in love, so una, hindi niya sinasabi, pero eventually, sinabi rin niya. Sinisigasig nito na ang kanyang hindi ginugupit ang buhok, ang aking sikreto kung ba't ako malakas. So habang natutulog si Samson, pinagupit ni Delilah ang kanyang buhok. At ano na nangyari? Si Samson naging kasanlakas lang natin. Naging normal lang kanyang kalakasan. So nung dinakip siya ng mga army ng Philistines, kinulong siya, sinaktan. Pero habang nasa kulungan si Samson, humaba na ulit ang kanyang buhok. At kasunod nito, nanalangin siya sa Diyos. Patawarin siya sa kanyang kasalanan dahil sa kanyang pagiging mahina at hindi pagsunod sa kanya. At sabi, bigyan mo ko ng lakas para makaganti rito sa mga Filisteo na to. And lo and behold, ipinarada siya habang may party. Nandun lahat. From Senate, from Congress, from President, lahat na matataas nandun. And then, hinihawak niya yung kamay niya sa isang pilar. Tinabi niya sa batang umaakay sa kanya dahil binulag na siya. Isama mo ko kung nasan yung pundasyon. At nagkaroon siya ng lakas. At nung tinulak niya, gumuho yung buong building, namatay lahat ng tao sa loob. Grabe, no? So pag tinignan natin po itong si Samson, maganda po yung buhay niya sa simula. Pero hindi naging maganda nung nagsimula na siyang hindi sumunod sa Diyos. Simula na siyang uminom ng alak, tumambay na siya sa vineyard na hindi dapat pinupuntahan dahil nga dun yung mga fermented drinks. So pag tinignan niyo si Samson, meron ako mga konting insight dito na gusto kong i-share sa inyo. A great calling does not guarantee great character. Ibig sabihin, pag tayo po'y may calling, hindi ibig sabihin meron ka na agad character. Yung character po, yung takot sa Diyos, nini-nurture yan. Yung character sa Diyos, dinidiligan yan. Yung character po na nagmumula sa Diyos, nag-grow yan at nade-develop yan. Yung gifting, hindi pwedeng itawid na lang kahit walang godly character. Mas mahalaga nga sa Diyos actually yung character more than the calling. Kasi kung may calling na walang character, wala rin pong kwenta yon. Pangalawa, small compromises lead to big consequences. Okay? Bilang Nazareo, maraming beses nilabag ni Samson to. Hindi siya dapat pumunta ron sa hardin ng mga ubas. Okay? Hindi yung si Charmaine, ano yun orange yun no? So, pag tinignan nyo, updated si Pastor. Si Samson, uminom ng alak. Unti-unti lang. And then,
tumambay siya sa mga lugar na hindi tinatambayan ng mga tamang tao. And then, na-inlove siya sa babaeng hindi dapat siya ma-inlove with. So, hindi siya bumagsak overnight. Unti-unti siyang nag-i-slip into this slippery slope. And then before he knew it, lubog na siya sa kasalanan. Ang pagbagsak po, resulta yan minsan ng serye na maliliit na kompromiso. So babantayan natin dapat yung mga maliliit natin desisyon, mga kababayan dahil yun ang umuhubog sa direksyon ng buhay natin. Yung panood-nood ka lang ng mga Netflix na may mga sexy-sexy, and then before you knew it, nagpo-pornografiya ka na, before you knew it, ng babae ka na. So be careful. Kasi yung maliit na kompromiso, nagdadala sa malalaking consequence. Now, another insight dito kay Samson, the strongest person can still have weaknesses. Alright? Kaya niyang pumatay ng leon gamit ang kanyang kamay, pero hindi niya mapigilan ng sarili niyang pagnanasa sa maling babae. Ibig sabihin, ang pinakamalaking kalaban natin minsan na hindi nasa labas, kundi nasa loob. Kaya mag-ingat tayo. Hindi lang naman to sa lalaki. Kahit sa mga babae, okay? Mag-ingat tayo at hindi lang sexual na immoralidad, maaaring pinansyal. Yung papiso-piso mong pagkupit sa petty cash, eventually, 100 na. Eventually, 1,000 na. Kasi nga po, minsan akala natin, kaya ko to, labanan to. No, yung pong internal temptation, mas malakas po siya kaysa sa external muscle power nyo. Kaya po yung self-control dapat meron tayong laban dyan. Another insight, sin blinds before it binds. Ang ganda, di ba? Yung kasalanan daw po, na bubulagan tayo before tayo magumon o matali. Yung mga nag-drugs, mga ano muna yan, akala nila okay lang yung marijuana lang naman. Hindi naman masama yan. Legal nga sa ibang bansa yan eh. Politika lang kaya hindi nagiging legal dito sa bansa natin. So it blinds you na feeling mo hindi naman masama. Eventually, you are bound by drug addiction. Nagnanakaw ka na para makapag-marijuana. Nanira ka na ng pamilya para makapag-marijuana. And then ngayon, nagsasyabu ka. And then cocaine. And then before you knew it, hindi ka na blinded, you're bound by it. Nakatali ka na. Nakakagulat po na sa huli, literal na binulag si Samson ng mga Filisteo. Okay? Pero bago siya mabulag physically, bulag na siya spiritually. Be careful. Ang kasalanan ay unang bumubulag bago ito mang-alipin. So kapag paulit-ulit natin binabaliwala yung babala ng Diyos, nawawala ang ating spiritual discernment. Kaya, excuse me po, ikaw na nakikinig ngayon, ano yung mga bagay na ginajustify mo kahit alam mong mali? Alright? Alam mong mali pero, hindi, lalaki ako eh. Hindi, normal lang to. Hindi, babae ako, kailangan ko to. Alam mong mali, ginajustify mo, and then before you know it, nakatatag ka na, nakatali ka na. So beware of small compromises. Another thing, eto mahalaga to. Mag-ingat tayo sa mga relasyon na ilalayo tayo sa Diyos. Alright? Hindi po si Delilah yung unang maling relasyon ni Samson. Naging pattern na yan ng buhay niya. Hindi lahat ng mamahal mo ay mabuti para sa'yo. May mga barkada ka na dinadala ka sa kasamaan. May mga barkada ka na kasama mo sa inuman. May mga barkada ka na palamura. May mga barkada ka naglalaro ng scatter dyan sa online gambling na yan. May mga barkada ka na chismosa. Alam mo yung mga relasyon na yan? Kung ako sa iyo ngayon, i-unfriend mo na. I-block mo na. Yan yung tipong pag namumblema ka, tatakbuhan mo, i-block mo na para hindi mo matakbuhan. Ano yung sabi sa Bible? Bad company corrupts good morals. So pagka po tayo merong masasamang kabarkada, ito po, nakukorrupt po ang mabuting morals natin. Kaya again, mag-ingat tayo sa mga taong sinasamahan natin. Pero ang kabilang banda naman, pag mabubuti kasama mo, matitino, ini-encourage ka niyan. Naku, problema ba kayo ng misis mo? Pagdasal tayo, pare. May problema ba kayo ni mister? Attend tayo ng Bible study. Di ba? Nood tayo ng Perfect Mornings. Yung spiritual nila. Sabay kayo manood dito. Okay? Another thing. Ang dami kong insight dito. Konting oras na lang dito sa insight. Pero mahalaga to.
The most dangerous moment is when you think you're still strong. Yung parang feeling mo sa'yo na nanggagaling yung lakas. Nawala na si God sa picture. Alam mo, ang spiritual complacency, mas mapanganib kaysa spiritual weakness. Kasi kaya ka naging weak, naging complacent ka. So, advice ko lang, number 1, continue reading the Word of God. Patuloy tayong magbasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, patuloy tayong makisalamuha sa mga taong may takot sa Diyos. Alright? At pangatlo, huwag nating kalimutan na tumawag sa Kanya kapag tayo nangangailangan. Dasal tayo everyday.